Pero umaatin sa amin na dating adik na nagbebenta ng droga, hinilit magbago, nahihirapan, umali, no? Pangalan niya Aris, wala naman. Malayo naman po. Aris, rin po, madaling araw, patawag ginagawa rin, gumagapa. Ang lahat ng itong pinatay ay pinatay ng mga kabataan na ang edad ay 15, 16 years old. Kami po, lumalaganap ang krimen gawa ng kabataan. Iba na po panahon. Nang panahon po natin, brother, di ba? Ang mga pumapatay, matatanda. Tama po? Ngayon, pumapatay po, mga bata. Kasi nga, hindi mo daw pwede ito yun. Iba na po. Tsaka mas mura ang bata. Pag ang bata, bigyan mo ng 5,000, tapos 22, paltik. Iba na natin, di ba? Pero pag matanda, bigyan mo ng paltik, tapos 5,000, ay may pwede. Dapat 100,000. Kaya yung mga drugger sa amin, nakakatipid. Tsaka kahit anong tapang ng bata, kaya mong takutin pa rin. Bata pa rin yan. Yan ang nakakalungkot. Kaya, kahit paano gumagawa kami ng paraan, kung paano na ang salita ng Diyos ay maipalaganap. Hindi para kondinahin sila o para konsensyahin mo. Kayo, masasama hindi. Hayaan namin na ang salita ng Diyos ang mamuna. Hindi natin kayang baguhin ang tao. Pero mapapakinig sila ng salita ng Diyos, kikilos ang Diyos. Totoo po yun, no? Na mga kabataan ngayon, nalalayo na sa gawain ng kabanalan. Nang panahon natin, alas 6 ng gabi, nagro-rosaryo tayo. Kabisado natin ang rosaryo. Mga kabataan ngayon, hindi alam ang rosaryo. May mga umatin nga sa amin, enjoy na enjoy eh. Kasi alam na sila. Amen! Tuntua sila. Uy, amen! Amen, John! Amen! Parang bagong salita, parang, samantala ito napaka-normal na salita, no? Meron kaming lugar na mga batang nakulong, ang tawag namin doon ay reformatory shelter, ang tawag namin ay bahay, pag-asa. Nagbibigay po kami doon once a week ng values formation every Saturday. Tapos, ang culminating event noon, ay retreat. Alam niyo po, pagdating sa retreat, grabe iyakan. Ay, naku po. Pag kami nagbigay ng seminar na may iyakan, siguro mga 5 minutes lang umiiyak. Ganoon lang, 5 minutes. Doon, grabe, umaalingaw ang iyakan.